Kasi ang 10,000 na hakbang ay medyo marami na rin. Malaki ang papel ng kalamnan sa metabolismo na ang 10,000 na hakbang na ito o 7,000 kahit ano paman ay may tiyak na epekto sa kalusugan at sakit. Na ang pinakasimpleng paraan para mabuhay ay ang maglakad tayo. Ang paglalakad ang pinakapangunahing galaw natin. Oo, yan ang unang hakbang papunta sa kawalan ng galaw. Habang tumatanda, mas bihira at limitado na lang ang mga galaw ng tao. Na itong 7,000 na hakbang na natuklasan ninyo, na sa totoo lang, madali lang naman gawin. Sina Liebscher at Bracht, ang podcast kasama sina Roland Liebscher Bracht at Doktora Petra Bracht. Roland, 10,000 hakbang araw-araw. Parang marami niyan, pero tingin ko halos lahat iniisip din yan. Kasi mula pa noong dekada 60 po ito na ang bilang na palaging sinasabi at inirerekomenda. Ganyang karaming hakbang ang kailangan mo sa isang araw para manatiling malusog at hindi magkasakit. At syempre, kapag nagkasakit ka, sinasabi rin na dapat kang magsimulang maglakad ng 10,000 hakbang para gumaling ka ulit. Ngayon, may isang kapanapanabik na nangyari. Kasi itong rekomendasyon na ito, wala naman talaga siyang siyentipikong basehan. Pero nakakaengganyo pa rin siya. Oo, madali rin siyang tandaan. Pero syempre, mahilig talagang magsaliksik ang mga siyentipiko. At dito, nagsama-sama ang isang international na grupo ng mga mananaliksik at pinagsama-sama nila ang mga resulta ng 57 na pag-aaral at nakarating sila sa isang nakakagulat na conclusion na maring magpadali ng kaunti sa lahat ng ito. Dahil mula sa 10,000 na hakbang naging mas kaunti na ito ngayon. At dahil dyan gusto kong ipakita o basahin sa inyo ang naging resulta. Ito ay nailathala sa German Ärzteblatt, ibig sabihin sa aming professional na magasin. Ang metastudyang ito ay nagpakita na, pakinggan ninyo, 7,000 hakbang kada araw ay halos kalahati ang ibinababa ng panganib ng maagang pagkamatay kumpara sa mga taong 2,000 hakbang lang ang nagagawa kada araw. At ito ay tumutukoy sa lahat ng sanhi ng kamatayan, hindi lang sa mga sakit sa puso at ugat. Pwede pa nating pag-usapan iyan mamaya ng hiwalay, pero pwede pa rin kayong manatili kahit alam nyo na ang resulta ngayon. Dahil hindi lang natin pag-uusapan ang tungkol sa 7,000 hakbang, kundi pati na rin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng paglalakad, para magkaroon kayo ng ideya kung tungkol saan ba talaga ito. Bakit nga ba ang mga hakbang, kahit 10,000 o 7,000, hindi mahalaga ang bilang? Bakit may kinalaman ito sa iba't ibang resulta pagdating sa pag-unlad ng mga sakit? Gagawin natin yan mamaya para manatili ang interes ninyo. Pero paano mo gustong simulan ngayon? Oo, gusto ko sanang sabihin na sa totoo lang, gusto ko talaga yung tungkol sa 7,000 na hakbang kasi ang 10,000 na hakbang ay medyo marami at ang 7,000 ay mas kaunti talaga. At naniniwala ako na para sa ilan mas nakaka-relax or nakakatulong ito. At dahil doon, naniniwala ako na maganda talaga na mayroon ng ganitong pag-aral ngayon. Oo, pero bakit mo iniling ang ulo mo? Oo, kasi wala. Hindi ko rin dati ma-imagine yung 10,000 hakbang. Aminin ko, hindi talaga ako nagbibilang ng mga hakbang dati. Palagi ko lang naririnig, nagawa ko na ba yung 10,000 na hakbang ko? Naiintindihan ko naman siya sa aspeto ng ebolusyon. Kasi, simulan na natin dyan. Kasi interesting din yan, oo. Kasi, ano nga ba talaga ang nangyayari kapag naglalakad tayo? Kapag tiningnan mo ang loob ng katawan, makikita mo na ang paglalakad ay pangunahing pinapagana ng dalawang grupo ng kalamnan. Sabihin na nating sila ang nagpapagalaw o nagpapasigla nito. Tinutukoy ko rito ang mga grupong kalamnan sa loob ng katawan dahil doon talaga nangyayari ang mga sakit. Nandyan ang lahat ng mga panloob na organo, nandyan ang puso, nandyan ang atay, nandyan ang mga bato, nandyan ang buong sistemang panunaw at marami pang iba. Ang baga. At mayroong isang kalamnan, ang baga, at mayroong isang kalamnan na talagang napakahalaga para sa pagtakbo. Ito ang tagalupi ng balakang. Kaya, gaya ng sinabi ko, may kinalaman ito sa balakang at sa bahagi ng tiyan dahil itong tagalupi ng balakang. Isipin ninyo, kapag hinawakan ang binti at pumunta ng kaunti sa loob, papunta sa singit, doon nagsisimula ang mahalagang kalamnan. Kapag pinisil mo ito,
Mapapansin ng karamihan na masakit dahil madalas maikli, naninigas at stressed ang kalamnan na ito. Pagkatapos, dumadaan ito sa singit at may bahagi. May isang bahagi na dumadaan sa singit papasok sa balakang, papunta sa loob ng buto ng balakang. At ang isa pang bahagi, dumadaan mula sa loob, halos dumadaan sa tiyan, papunta sa lumbar spine, kaya halos tumatawid talaga. Kailangan ninyong malaman na mahalaga ang mga kalamnan sa metabolismo. Hindi lang sila gumagawa ng hormone, kundi ng muscle hormones o myokine. Diyan talaga unang-una nangyayari ang metabolismo. Ano ba ang metabolismo? Ang metabolismo ay nangangahulugang pagdaloy ng likido. At ang mga sustansya ay dinadala sa mga likidong ito. Kaya kung iisipin natin sa pinakasimpleng paraan, isipin nyo na lang na may ilog at may inihulog kayo doon. Dito makikita ang lakas ng agos ng ilog. Anumang ihulog nyo na lumulutang ay madadala ng agos. Ganon din sa katawan. Mas marami ang dumadaloy, mas maraming tubig ang naroon. Kaya likido at tamang nutrisyon, mas malaki ang tsansa nilang makarating sa mga selula. At sa buong prosesong ito, kadalasan ang unang naiisip ng karamihan ay ang puso. Oo, kasi tumitibok at nagpapapump yan. Ngayon, isipin ninyong hindi lang highway ang mahalaga, kundi ito rin ang mga pangunahing ugat at daluyan. Mayroon ding mga kalsada sa probinsya. At may mga mas maliliit na kalsada, may mga daan sa bukid, may mga tapakan, at napakarami ring maliliit na bahagi. At alam natin mula sa biopisika na ang puso lamang hindi kayang padaluyin ng dugo sa lahat ng maliliit na tubo na ito. Kailangan ng tulong dito, at ang tulong na ito ay ang paggalaw. At dahil dito, ang paggalaw ay laging nangangahulugan ng metabolismo. Isa na namang kamanghamanghang bagay ito na talagang praktikal. Kung gusto mong pumunta mula A hanggang B para pumitas ng mansanas, ang paglalakbay na ito ay tumutulong din na maikalat ang sustansya ng mansanas sa katawan. Kaya talagang mahusay ang pagkakaayos nito ng biolohiya. At iyan ang ginagawa ng paglalakad dahil kapag gumagalaw at umiinit ang kalamnan na ito, napapagana ito. Sa bawat hakbang ay napapagana ito. At iyan ang ituturing kong pangunahing dahilan kung bakit ang 10,000 hakbang o 7,000 o kahit ano paman ay may tiyak na epekto sa kalusugan at sakit. Higit sa lahat, ito rin ang ginagawa ng ating mga ninuno noon pa man ang maglakad para lang sila ay makaligtas at mabuhay. Dahil kung ang mga tao, ang ating mga ninuno ay hindi na makakalakad. Hatol ng kamatayan, tama. Kaya hindi talaga hatol ng kamatayan iyon. Dahil wala pang wheelchair, saklay o paraan noon para maresolba iyon. Kaya iyon na ang naging katapusan. At kahit na parang simple lang pakinggan, pero totoo talaga na ang pinakasimple ang kailangan para mabuhay. Na kaya nating maglakad, na kaya nating sanayin ang sarili natin dito. At lahat ng hindi natin nasasanay, yun talaga ang mga bagay na unti-unti nating nawawala. At ganun din talaga pagdating sa paglalakad. Kaya kailangan talaga nating maglakad, kailangan nating gumalaw araw-araw para masanay ang katawan natin. Dahil lahat ng hindi nasasanay, unti-unting humihina. At ganun din talaga kapag ang mga tao ay nagsimulang hindi na maglakad. Yun ang unang hakbang patungo sa kawalan ng galaw. O kaya naman ay isang paunang yugto rin ng hindi mo na lubos na mai-enjoy ang buhay sa lahat ng kanyang pagkakaiba-iba. And sa pisa kasamaang palad, darating ang panahon na hindi mo na talaga ito magagawa. Ang nakakatuwa sa pagtakbo ay na ang pagtakbo ay sa totoo lang ang pinakapangunahing galaw na ginagawa natin. Ito ay sa maraming antas. Una, kung ano ang nangyayari doon. Pangalawa, paano natin ito ginagamit at kung paano tayo nabubuhay dahil dito. Kaya ang pagtakbo ay isang pundasyon. At palagi akong nagkakaroon ng mga panahon na mas kaunti ang pagjo-jogging ko, mas kaunti ang pagtakbo ko, at mas marami akong ibang bagay na ginawa. Pero sa nakalipas na 40 taon, paulit-ulit kong napagtanto na ang pagtakbo ay may kakaibang nagagawa na natatangi lamang dito. Yung ipinaliwanag ko kanina tungkol sa hip flexor at nangyayari sa katawan ay may malaking kinalaman dito.
Hindi rin dapat kalimutan na kapag tumatakbo tayo, kailangan ng mas maraming oxygen na pumasok sa katawan. Ibig sabihin, mas nagiging aktibo ang ating baga sa pagpump, mas maraming galaw dito. Kaya ang panloob na paggalaw ay nangyayari ng malaki dahil sa pagtakbo sa isang likas na paraan. At parang kasabay lang habang ginagawa ang mga bagay na kailangang gawin sa buhay. Ngayon, hindi na ganoon. Kasi nakaupo tayo, nagmamaneho, o nakatayo sa escalator. Hindi ko rin alam ang gusto mong sabihin. Gusto ko ring magsalita minsan kasi lagi mong inuuna ang sasabihin ko. Gusto mo na bang sabihin ang gusto kong sabihin? Sige, tatapusin ko na ito. Nasa elevator tayo, pati hagdan. Sige, pwedeng hagdan. Ano nga ulit ang tawag sa escalator? May escalator ba? At ang dami ng mga pagpapadali, kaya hindi na tayo masyadong gumagalaw para makarating mula A hanggang B. Kaya kailangan nating palitan iyon. Bumabalik tayo sa 10 o 7,000 hakbang na iyon. 7,000 na ngayon at maganda na. Pero gusto ko pang idagdag tungkol sa paglalakad kasi may dalawa pang bagay na bihirang nababanggit kung bakit mahalaga talaga ang paglalakad. And ang paglalakad ang pinakamagandang paraan para maalis natin ang sobrang asido sa katawan na dulot ng pagkain o stress kasi mas na-activate ang ating baga kapag naglalakad tayo. Kaya kapag naglalakad tayo, mas malalim ang paghinga natin at mas marami tayong nailalabas na hangin. Kaya natutulungan nitong mabawasan ang asido sa katawan. At ang susunod na hindi pa natin napag-uusapan ay ang paglalakad ay may kinalaman din sa ating balanse. Napakahalaga nito dahil kapag tayo ay nasa balanse lang, doon lang natin kayang harapin ang mga hindi pantay na daan. Kaya rin nating mag-adjust sa mga hindi pantay na daan. At ito ang delikado lalo na sa mga matatanda dahil hindi na sila sigurado sa kanilang paglalakad. Lalo silang nagiging hindi sigurado at hindi kumpiyansa, kaya mas madalas na lang silang bigla na lang natutumba. At doon na nagsisimula ang mga bagay na dapat sana ay naiiwasan. Kaya, napupunta na naman tayo sa usapan tungkol kina Jebsha at Brak. Dahil ang epekto na madalas nating napapansin ay ito nga. Nakaupo lang buong araw, tapos minsan pupunta ka sa kusina, minsan sa banyo, at minsan sa kama. Pero para sa maraming tao, hanggang doon na lang talaga at sa kasamaang palad, sa kasamaang palad, sa kasamaang palad. Habang tumatanda ang mga tao, mas madalas na ganoon na lang talaga at mas kaunti na lang ang mga galaw na hindi naman talaga kailangan. Pero may kinalaman ito sa katotohanang, ayun, nakaupo tayo sa upuan, nakaupo tayo sa sofa. Darating ang panahon at baka nararanasan na ng ilan na hindi na madaling tumayo. Kaya maraming matatanda ang ayaw umupo sa malalalim na sofa dahil alam nila na mahihirapan na silang tumayo pagkatapos. Bakit hindi na sila makabangon? Hindi na sila makabangon dahil wala na ang lakas sa kanilang mga kalamnan. Wala na sa mga binti. Ang mga binti, lalo na sa mga nagkakaroon ng problema sa pagyuko, kaya pwede nating pag-usapan ang tungkol sa mga binti, pati na rin ang puwitan, na parehong may papel dito. At habang lalo nating pinapabayaan ang lahat ng ito, gaya ng sabi ni Peter, lalo itong nababawasan. Mas malakas pa ba ito? Umaabot ito sa punto na kailangan pang maglagay ng mga pampataas ng inidoro dahil hindi na kayang bumangon ng mga tao mula sa normal na taas ng inidoro dahil wala ng lakas. Kaya ang ideya ko, subukan nyo ito ngayon habang nakaupo kayo. Kahit nasa upuan lang kayo, tingnan nyo kung kaya nyong tumayo ng madali nang hindi sumasandal o humahawak. Iyan na mismo ay palatandaan na may sapat pa kayong lakas sa mga binti ninyo. Huwag mabigla kung hindi agad magawa, ibig sabihin kailangan nyong mag-practice. Gawin natin ito sa praktikal na paraan. Kung gusto ninyo, o kung ikaw na nakikinig, tumayo ka muna sandali. Mananatili muna kaming nakaupo ngayon kasi nakaupo kami sa harap ng mga mikropono. Tumayo ka lang, naririnig mo pa rin naman kami. Tumayo ka lang, tumayo ka. Ituwid ang katawan at ilagay ang mga paa na kasing lapad ng balikat, bahagyang nakaharap palabas. Maganda, matatag at ligtas ang tindig. At ngayon, dahan-dahan kang luluhod at panatilihin mong tuwid ang iyong katawan hanggat makakaya mo. At kapag bumaba ka, mapapansin mo na sa isang punto, gusto mong iangat ang iyong mga sakong. Huwag mo yung gawin, bahagi kasi yan ng ehersisyo para malaman mo kung gaano kakababa makakababa ng di iniangat ang sakong. At madalas, ganun talaga. Baka naranasan mo rin na kapag bumaba ka, mapapansin mong matutumba ka pa atras
kung di mo iniangat ang sakong mo. Kasi doon, parang nawawala sa balanse ang katawan. Isang simpleng ehersisyo para mapabuti ito araw-araw at maiwasang mawalan ng lakas sa mas malalalim na anggulo gaya ng sabi ni Peter ay gawin ito minsan o hanggang 3 beses sa isang araw. Gawin mo lang ang ehersisyong ito. Bumaba ka hanggat kaya mo nang hindi umaangat ang sakong at huwag kang mabibigla. Kung kaya mo lang bumaba ng kaunti at napansing hindi mo na kaya kasi araw-araw, dadagdag pa ng 1 milimetro. Gawin mo ito araw-araw at magugulat ka sa resulta pagkalipas ng 4 na linggo. Dahil magkakaroon ka ng ibang klase ng katatagan, ibang lakas sa mga binti at ibang kumpiyansa sa paglalakad. Dahil lang sa simpleng maliit na ehersisyong ito. At manatili ka lang sa ibabang bahagi na ito hanggat nararamdaman mo pa. Tuloy lang, huwag iaangat ang sakong hanggang magsimulang sumakit ang mga binti mo. Kapag parang nasusunog na dahil sa lakas, tsaka ka ulit aakyat. Sandali lang yon, mawawala rin ang hapdi. Maganda ang ehersisyong iyon, dagdag lang para sa'yo. Para maiwasan mo rin na dumating ang panahon na maupo ka na lang sa sofa at hindi ka na makatayo kasi kulang lang talaga yan sa ehersisyo. Balik tayo sa 7,000 hakbang kasi nakaka-excite talaga yon para sa akin kanina. Gaano katagal yon, di ba? Oo, sinabi ko rin kay Peter na wala akong koneksyon sa 10,000 hakbang. Kahit 10 o 7, sige, 7 na lang muna para sa inyo. So, 7,000 na hakbang. Kung maglalakad ka ng 4 km kada oras ng chill lang, 1 oras ang aabutin. 18, medyo marami na yon. Oo, 18 oras. Araw-araw. Sino ba ang may 18 oras? Hindi marami ang kumukuha niyan, pero sasagutin natin yan mamaya. At ang normal na paglalakad na may bilis na 5 km kada oras, tinatawag itong mabilis na paglalakad. Tumatagal ito ng mga 1 oras, 1 oras at 2 minuto. At ang mabilis na paglalakad na may 6 na kilometro kada oras, medyo sporty na yon. Parang ganun nga, di ba? Mga 52 minuto yon. Gusto lang sabihin yon ni Petra. Tama. Ang gusto kong sabihin, hindi lang tayo basta naglalakad, kundi sana gumagalaw din tayo sa bahay. At kapag tayo o sa opisina, kapag minsan tumatayo tayo paminsan-minsan o papunta sa trabaho o kahit sa bahay, kahit na tumayo tayo, pumunta sa kusina, sa banyo, sa lugar ng trabaho o kahit sa opisina or saan pa man, sa lugar ng kape, sa banyo. Tapos baka bibisita ulit sa iba, sa opisina. Siyempre, meron din tayong kaunting mga hakbang na nagagawa natin doon. Gaano karami ba yon sa karaniwan? Pwede pa bang gawing mas eksakto? Sila ang nakatuklas niyan, opisina o work from home na araw-araw na walang lakad-lakad. Ibig sabihin, hindi sakop ang sadyang paglalakad nila. Nasa 2,000 hanggang 3,500 na hakbang kada araw iyon. Yan ang sabi ni Petra. Papunta sa mailbox, kusina, banyo, at iba pa, may ilang hagdan din. Yung mga gawaing bahay, medyo mas mataas pa dyan. Kasama dyan ang pagluluto, paglilinis, paglalaba, at pagbabacuum. Doon, umaabot na sa 3,000 at 500,000 ang mga hakbang. Masaya ako kasi ang 5,000 ay malapit na sa 7,000 kahit wala pang dagdag na effort. Kung dagdagan mo pa, ang pagiging aktibo sa bahay at hardin tulad ng pagluluto, pag-aalaga ng bata, alaga at paghahardin ay maaaring umabot sa 5,000 hanggang 7,000 hakbang. Pero masasabi na talagang aktibong gawaing bahay na iyon. Ibig sabihin, hindi lang mula sa desk, kusina, banyo, kundi malaki ang pamilya at madalas ding may kinukuha sa silong at iba pa. Dahil doon nagiging mas konkretong bagay. At makikita mo na yung 7,000 hakbang na nahanap mo ngayon ay parang wala lang pala. Parang napakadali lang pala nun. Kaya gumawa ka ng isang katamtamang gawaing bahay, gaya ng halimbawa ngayon, at maglakad ka pa ng kalahating oras. Tapos nakuha mo na yon. At nakakatuwa yun para sa akin, kasi ang dami mo pang ibang pwedeng gawin. Pag-uusapan pa natin mamaya kung ano pa ang mga inirerekomenda naming gawin bukod pa dyan. Pero nakakagaan na talaga ng loob yan. Petra, tanong ko lang, pwede mo bang ikwento kung ano talaga ang nangyayari? Nandito ito sa akin. And ayon sa pag-aral, ang paglalakad ng 7,000 na hakbang bawat araw ay nagpapababa ng panganib na magkaroon ng demensya.
At iyon ay 38%, napakalaki ng bilang na yon. Bumababa ng 22% ang panganib ng depresyon at 14% naman sa diabetes. Ipinapahiwatig din ng mga resulta na sa 7,000 na hakbang maaari ring mabawasan ang panganib na magkasakit ng cancer o madapa. Natagpuan ko rin yung nakakatuwa. Gusto mo tungkol sa cancer? Nandito sila sa akin kung wala ka. Kaya ang panganib ng cancer ay 6%. Hindi naman kalaki, pero kahit paano. At mas kaunting pagkadapa sa katandaan ng mga 28%. At ang sakit sa puso at ugat, tingin ko, hindi pa natin nabanggit, mga 25%. At ang nakakagulat na numero, ay 47% na mas mababang panganib ng maagang pagkamatay, at ito ay para sa lahat ng sanhi ng kamatayan. At iyon ay 50% o kalahati. Nakakagulat talaga. Oh, parang mataas talaga ang mga numerong ito, lalo na itong huling mga numero kasi kalahati ay talagang marami na. Oo, pero meron tayo niyan. Ibig kong sabihin, meta-analysis ito at kung lalabas talaga. Alam nyo naman kung paano ang mga pag-aaral. Hindi lahat dapat seryosohin. Pero mga kalahati doon ay pwede na. At kahit na 1/4 lang yon, malaki pa rin yon. Kaya sulit talagang bigyang pansin yan. Oo, tama ka dyan. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Ibig sabihin kung ano pa ang pwede mong gawin bukod sa 7,000 na hakbang na yan. Pero siguro, ang isa pang mahalagang bagay na dapat sabihin ay kung 2,000 hakbang lang ang ginagawa mo, talagang kulang iyon para sa katawan. Ibig sabihin kung sa bahay ay halos hindi ka na kumikilos, palaging nakaupo, hindi gumagawa ng gawain at nagpapaserve na lang, hindi talaga yun maganda. Kahit 1,000 hakbang pa lang ang idagdag mo, malaki na ang nagagawa niyan at pwede mo iyong masanay, kailangan mo lang talagang gawin. Tama. Sinabi nila na halos hindi gumalaw o halos hindi talaga gumalaw. Kasi imposible namang hindi talaga gumalaw. Pero gano'n na nga. Yung pinaka-minimum lang ang gawin. Iyan ang tinutukoy nila na 2,000 hanggang 3,000 na hakbang. Mula sa 4,000 hakbang dagdag. 1,000 pa lang ay may agad ng resulta. Oo, syempre, tingnan ninyo. Kung naniniwala tayo sa evolutionary biology na tayo ay nag-evolve bilang tao at pagkatapos ay naglakad-lakad tayo. Dati, tayo ay mga naglalakbay na grupo ng tao na naghahanap ng pagkain at malamang higit 10,000 hakbang ang nilalakad natin noon. Oo, noon ay talagang ligtas ang bilang nila. Pasensya na, isisingit ko lang, tiningnan din nila ang epekto kung mas marami ka pang ginagawa. Nakakadagdag pa rin iyon ng kaunting benepisyo sa kalusugan. Hindi na ito katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng mga... Sa pagtakbo, tama. Kaya pakiintindi ang sinabi ni Petra kanina. Ibig sabihin, mas nagpapantay ang kurba habang dumarami ang hakbang. Malinaw din naman. Kaya pag-uusapan natin mamaya kung ano pa ang dapat gawin bukod sa pagtakbo. Dahil isa lang yan sa mga nakakaapekto at mahalaga yon. Halimbawa, alam natin na kapag katamtamang tumatakbo o mabilis maglakad, tumataas ng 30% ang daloy ng dugo sa utak. Medyo malayo talaga ang ulo sa ginagamit sa paglalakad, di ba? Kaya, para klaro, pati mas kakaunting kaso ng depression, may datos na nagpapakita nito at alam natin yon sa tingin ko. Lahat ng lumalabas at naglalakad, iniisip ko ngayon, grabe, palagi kaming may aso. At ako rin, kailangan talagang lumabas. Kahit normal na paglabas lang, malaking benepisyo kapag may aso ka. Malinaw yan. Oo, ire-recommenda ko ito sa lahat ng tamad maglakad kasi likas naman sa atin ang katamaran. May kinalaman talaga yan sa katamaran. Oo, ayoko lang talagang palakihin pa ang usapan tungkol dito ngayon kasi baka maging magulo lang. Kasama rin dito ang paksa tungkol sa Seven House. Hindi, pero ngayon nalito muna ako. Oo, sinabi ko na ang aso ay talagang nakakatulong laban sa katamaran. Kasi kung hindi ka lalabas sa gabi dahil pinipilit ka ng aso, di dudumi lang siya sa loob ng bahay. Dahil walang may gusto nun. Nagiging pressure ito na pumapalit sa sariling nais na nagsasabing umupo ka na lang at magpahinga. Hindi ka gagalaw dito ng walang pakinabang kasi gusto mong mabuhay. Yan kasi, lagi kong sinasabi, yung gene ng katamaran, yung energy saving mode na sa tingin ko, milyong taon nang nakatanim sa atin. At kailangan mo lang lumabas at kusa mong nagagawa yung, ano nga ulit, tawag doon kanina, 2,000 o 3,000 hakbang tuwing gabi kasama ang aso sa kalmadong 15 minuto o 20 minutong paglalakad.
Kaya mabilis talagang dumarami ang mga nagagawa mo. Hindi naman ito isang himala, kundi talagang kailangan ng katawan mo para gumana ng maayos at mapanatili ang kalusugan. Pero ang gusto ko talaga ay yung mga tracker, mga relo, o kung ano paman. Mayroong pedometer kasi maganda iyon, kasi nagiging konkretong bagay siya. Mahilig talaga ako sa eksaktong numero. Araw-araw akong tumitimbang at sumusukat ng ilang bagay tuwing umaga. Overacting na yata yon para sa akin. Pero gusto ko rin magbilang ng hakbang. Kasi kahit alam ko na, sige, ang isang paglalakad ng ganito katagal ay magdadala ng ganitong resulta. Pero hindi ko pa rin alam ang epekto nito sa akin. Kaya kapag may tracker ako at nakita kong 7,200 at 25 na hakbang na ako sa gabi, sasabihin ko, ayos. Natapos ko na ang mahalagang gawain at pwede ko nang ihanda ang sarili ko. At kapag nakita kong, naku, kalahati pa lang ito, kailangan kong mag-isip kung ano ang pwede kong gawin. Oo. At kung sobra naman, iniisip ko na, hindi man ito nagdala ng doble ang benepisyo, kahit doble ang dami ng hakbang. Pero kung doble ang hakbang tapos mga 20% dagdag na benepisyo, ayos na rin yon. Kaya mas konkreto at madaling maintindihan. Paano kung di ka makalakad? Dahil baka isa ka sa mga taong may sakit sa balakang, na parang may manaririnig kang tunog o masakit ang balakang mo. At ano na ngayon? At sinasabi ko na, bukod sa paglalakad, na maituturing na pangunahing galaw ng katawan. Kaya dapat nating gawin para sa sarili ay malinaw. Mag-ehersisyo o gawin ang anumang ehersisyong may parehong epekto, pero mas maikli ang oras na iyon. Kung gusto mo ng pinakamainam na epekto na may tunay na mahusay na bisa, gawin mo ang mga ehersisyo namin. Pinakamaikli ang oras, pinakamarami ang benepisyo. Opinyon ko lang ito, walang pag-aaral tungkol dito. Tungkol saan ba ito? Lalo na para sa mga matatanda, kung kabilang ka doon. Tungkol ito sa mga tuhod. Karaniwan ang tuhod kasunod ang balakang. May mga simpleng ehersisyo para sa balakang at tuhod. Kaya kung nakikinig ka ngayon at hindi mo pa kami kilala, hindi mo pa alam ang therapy at hindi mo pa alam ang ehersisyo, pakiusap pumunta ka sa YouTube. I-type mo sa Liebscher at Bracht kung Knieschmerzen, Hüftschmerzen, pananakit ng likod o problema sa Achilles tendon. Kahit ano pa ang masakit sa'yo. Panoorin mo ang mga video at sundan ang mga ehersisyo. Iyan ang punto 2. Kaya dapat nating gawin ang punto 1 at 7,000 hakbang pati punto 2. Kailangan natin, dapat natin. Pwede nating gawin ang mga ehersisyo. Kung talagang hindi kaya, masyadong mahirap maglakad dahil hindi kaya ng tuhod, dahil masakit. At pakiusap, huwag matakot sa arthrosis o sa iba pang mga bagay na madidiagnose. O sa napunit na meniscus. Kakagaling ko lang sa isang kaso ng isang kilalang tao na sa kasamaang palad ay nagpa-opera. At bago ko siya matulungan dahil may appointment at kailangan itong madaliin. Pero pagkatapos ay lumabas na, malamang ay kaya rin naman sana kahit walang operasyon. Kaya huwag agad-agad. Kapag naramdaman mo ang tuhod mo at hindi ka makalakad, ganun din sa balakang. Huwag agad-agad sumunod sa bawat mungkahi ng operasyon kasi parami ang mga ulat na lumalabas. Kamakailan nating napag-usapan iyan. Kumusta ang balakang? Sa tingin ko, hindi ko alam ang porsyento. Yung porsyento, ayokong magsabi ng mali. Mga 70% siguro. Yung mga operasyon sa balakang ay hindi naman talaga kailangan. At sa tuhod naman, mga 80 o 85% rin o parang ganun. Kaya laging kumuha ng pangalawang opinyon o mas madali pa, gawin ko yung avoidance test, yung operasyon avoidance test. At gawin lang ang mga ehersisyo natin at tingnan kung ano ang mangyayari. At kahit ano pa ang meron ka, kung may arthrosis ka, may punit sa meniscus, o kung anumang iba pang diagnosis, kahit anong pamamaga o kung ano paman. Subukan mo ang mga ehersisyo natin. At kung ang mga ehersisyo ay nagdudulot ng pagluwag ng sakit, pwede mong isipin na yung na-diagnose sa'yo ay maaaring nandyan nga sa katawan mo, pero wala namang kinalaman sa sakit na nararamdaman mo. Bakit nga ba nagpapagawa ng operasyon ang tao? Dahil sa sakit at hindi dahil lang sa may napunit o dahil may osteoarthritis doon? Dahil dito, walang nagpapalagay ng operasyon. Gusto ko sanang magdagdag pa tungkol sa paksa ng sakit at limitasyon sa paggalaw. Nagkaroon ako ng aksidente sa paa ko at kahapon lang sinabi ko sa isang kaibigan ko, Diyos ko, gaano nga ba kasama kapag nasugatan ng paa o tuhod?
Hindi ka panipaniwala. Kapag iniisip ko kung gaano karaming limitasyon ang naranasan ko nung una, talagang matindi iyon, nakakakaba rin. Kaya kasi naisip ko, mas okay na siguro na kamay ang masaktan kasi may isa ka pang kamay. Hindi mo kailangang maglakad. Kung gamit mo ang computer ngayon, Tama naman. Pero sa tingin ko, ang paglalakad ay isang pangunahing pangangailangan. Oo, pangunahing pangangailangan talaga yan. Ngayon ko lang naranasan at natutunan to at tingin ko iba pa rin talaga. Kung hindi ka makalakad kasi yung tuhod mo, balakang mo o paa mo ay may problema. Baka nga mas malala pa ito kaysa kung may problema ka sa likod. may solusyon na agad ako kasi meron yan sa YouTube na naipakita ko na. Hindi lang tuhod, pati balakang at paa, may lunas din. May mga ehersisyo rin para doon. At malamang, tulad ni Petra, nagkapilay siya sa litid kaya ilang araw siyang hindi masyadong nakakakilos. Pero para sa karamihan, may solusyon na ako dyan na makakatulong din sa'yo para magawa mo ang 7,000 mong hakbang. Kaya tandaan natin, 7,000 hakbang at ang mga ehersisyong makakatulong para magawa mo talaga ang 7,000 hakbang na yon. At syempre, tungkol din ito sa kalidad ng buhay. Kaya ire-recommenda ko na magsimula muna sa unang antas gamit ang aming ehersisyo para mawala ang sakit. Kung meron ka, di ba? Kung wala, edi Hayaan mo muna ako dyan. Pwede ka pa rin bang gumawa? Gusto ko talagang maintindihan lahat ng maayos. Kasi parang ganun din. Kaya maghanda ka na. May nararamdaman kang sakit, gawin mo ang mga ehersisyo. Kung di tumalab ang ehersisyo, magpunta sa alinman sa aming therapist, Dr. Albularyo, physical therapist, na sinanay sa aming paraan. At ipapakita niya sa iyo sa unang gamutan o mas mabuting sabihin nating ipapaliwanag niya sa iyo sa unang gamutan. Kung ang dahilan ng iyong pananakit ay ang kalagayan ng iyong mga kalamnan at fascia, na kadalasan ay ganoon, o kung may iba pang dahilan, kaya mong gawin yan ng maayos dahil doon. Halimbawa, kung may arthritis ka at natatakot ka na baka hindi ka na makalakad at ayaw mo ring magpa-opera, gawin mo lang ang mga ehersisyo para sa tuhod at posible talaga na kahit malala na ang arthritis mo, biglang bumaba ang sakit kapag ginawa mo ito. At doon mo malalaman, baka arthritis ito, pero kaya kong kontrolin ang sakit ko. Kaya, iyon ang pangalawang kaso. Kung wala ka talagang nararamdamang sakit, mapapansin mo na minsan ay hindi ka makagalaw ng maayos. Oo, na kapag umaakyat ka ng hagdan, hindi mo na maitaas ng maayos ang paa o binti mo. O kahit ano pa, isipin mo na lang ng kahit ano. Napapansin mong may mga limitasyon ka sa paggalaw. Kaya gawin mo rin yung parehong mga ehersisyo para mapabuti ang pagkilos, kasi pareho lang naman yun. Ibig sabihin, yung mga ehersisyo para mawala ang sakit sa tuhod ay pareho lang din ng mga ehersisyo para mas maging maliksi ang tuhod. Kasi nawawala ang sakit sa atin kapag mas pinapaliksi natin ang katawan. Oh, napaka-interesante ng kwentong yan. O kapag napansin mong nanghihina ka. Oo, halimbawa ngayon, sa ehersisyo na sinabi ko kanina, mapapansin mong halos hindi ka makayuko. Gawin mo ang ehersisyo natin para sa hita, para sa tuhod. Hiwalay yan. Mapapansin mo, ang mga ehersisyong ito ay hindi lang nagpapaluwag ng galaw, kundi nagpapalakas din. Bakit? Kasi may pagpapalakas din sa mga ehersisyo natin. So ngayon natapos na natin ang paksa, pero ano pa ba ang kailangan natin? Ano pa ang kailangan natin? Sinabi na natin na kailangan nating maglakad ng 7,000 na hakbang at kailangan natin ng mga ehersisyo na magpapahintulot sa atin na makalakad talaga. O kaya, para gumana ng maayos ang katawan, iyon ang basihan. Ang buhay natin ay nasa isang katawan at ang katawan ay para igalaw. Kung hindi, pwede na lang ilagay ang utak sa nutrient solution. Sana hindi mangyari yon. Sa tingin ko, malapit na sigurong maging posible yon sa teknolohiya. Oo. Pero tingnan mo kung ano na ang nagagawa nila ngayon. Pero baliwala na ba yon ngayon? Hindi talaga para sa atin yan. Gusto natin na ang katawan na meron tayo sa buhay na ito, templo ng kaluluwa, ay mapanatiling malinis at maayos ang paggana. Para mangyari ang lahat ng yan sa buong katawan, gaya ng nilayo ng biyolohiya. Pero ano pa ang kailangan natin ngayon? Isipin natin ang puso, kaya kailangan natin ng isang bagay na magsasanay sa puso. At kung may isang tao na mabagal lang maglakad at mabagal lang gumawa ng mga stretching exercises, baka okay lang ang puso niya, pero siguradong hindi ito optimal na nasasanay. Ang puso ay kalamnan din. At ang mga kalamnan,
Kapag ginagamit sila, hindi sobra, pero ginagamit talaga, mas lalakas at tatagal sila. Depende kung paano mo sila ginagamit. Kung hindi madalas gamitin, humihina sila. Ganon din sa puso at mga buto. Oo, lahat ng bahagi ng katawan mo na hindi nagagamit, humihina. At para mas mapalakas ang puso, inirerekomenda na kahit isang beses sa isang araw ay mapabilis mo ang tibok ng puso mo. Gaano katagal? Sa pamamagitan ng isang pagsusumikap. Alam ko kung ano ang inirerekomenda dyan. Alam mo ba? Oh, di mo na kailangang mag-isip pa. Pwede mo agad i-google, siguro mga 20 minuto, depende. Sa HIIT training, iba talaga. Mabilis lang talaga iyon. May kinalaman din ito sa kung gaano kataas ang intensity na ibinibigay mo. Tingnan kung ano ang bagay sa ginagawa ninyo. Halimbawa, isang bagay na mabilis na nagpapabilis ng tibok ng puso. Kailangan mo lang talaga ng hagdan sa bahay mo o sa loob ng bahay, siguro sa hagdanan, at aakyat ka lang ng isang palapag o dalawa. Aakyat at bababa. Aakyat at bababa. Aakyat at bababa. Gawin mo yan ng 4 o 5 beses. At mapapansin mo talaga. Hindi lang ang puso ang magsisimulang tumibok ng mas mabilis at matrain. At mailalabas ang mga dumi. Pati ang paghinga ay maaapektuhan. At gumagalaw din ang diaphragm. Dahil ang diaphragm ay isang kalamnan din. At ang diaphragm ay maaaring lumiit at masyadong manigas. Kaya napakaganda ng pagkakakonekta ng lahat sa ating katawan. Talagang isang himala ito tuwing iniisip mo ito. Marami pang ibang alternatibo para maehersisyo rin ang puso. Meron ding cardio training at may mga grupo rin sa iba't ibang fitness club para dito. Marami talagang pagpipilian. Pero pwede ka rin namang magbisikleta, gumamit ng ergometer o mag-cross trainer. Ang nadidiscover ko ngayon para sa sarili ko o nadidiscover rin namin ay ang pag-rowing. Oo, pero mag-ingat ka kasi kailangan mo talagang mag-ingat dyan. Kailangan nating maging maingat at magkaiba ng kaunti ngayon. Ay, pasensya na. Oo, kasi ang endurance training ay iba para sa puso kaysa sa minsang mabilis na pagpapabilis ng pulso tulad ng high-intensity training na yan. Ganun pala. Ang ibig mong sabihin pala ay, siguro hindi mo lang nasabi ng malinaw. Ibig sabihin ng high-intensity training at parang pang world class na sports pakinggan. Di ba? Walang dapat ikatakot. High-intensity training lang ito. Mapapansin mo rin na kapag ginawa mo yung halimbawa ng hagdan na sinabi ko kanina ng 2 o 3 beses, mararamdaman mo na, okay, sapat na ito para sa araw na to. Mapapansin mo ito matapos ang 3 linggo ng araw-araw na paggawa. Kaya ko nang umakyat at bumaba sa hagdan ng 3 o 4 na beses, imbes na 2 beses lang, at kaya ko pa rin. Ayon kay Petra, ito ay higit pa sa pagtitiis, pero magkaugnay din ang mga iyon. Oo, pagtitiis kahit sa magaan na gawain, parang naglalakad lang. At pagkatapos, pwede mo itong pataasin pa ng pataasin hanggang sa makarating ka sa tinatawag na HIIT. At ang HIIT na training na ito ay dapat gawin lang ng 2, 3 o 4 na minuto. May iba't ibang klase ng mga interval dyan. Pero ang mahalaga dito, kung ayaw mong pumasok sa isang bagong mundo na puno ng libu-libong impormasyon, kailangan gusto, parang kailangan at gusto. Tama ang sabi mo. Makinig ka sa puso mo at umakyat baba ka ng hagdan 2 o 3 beses. At iyon ang isa, ito naman ang isa pa. Ang ibig sabihin ni Petra ngayon ay tulad ng paggalaw ng bangka o pagbibisikleta. Tumataas ang tibok ng puso, pero mas para sa pagtitiis o endurance. Oh, tiya. Sige, halos tapos na tayo. Oo, hindi naman ganun karami, pero may isang napaka-importanting bagay na kulang pa. At ito ang bagay na ginagawa mo nang may sigasig at hinahayaan mong pahirapan ka nito. Sana maging 7.5 na lang. Saan mo hinahayaan pahirapan ang sarili mo? Tama ba iniisip ko? O, saan ko hinahayaan ang sarili kong mahirapan? Oo, sige nga, sabihin mo, aking kwelbar. Weight training. Oh, syempre. Yun pala gusto mong sabihin. Ano pa ba? Oo, hindi ko alam. Ang dali lang pala. Minsan iniisip ko, baka may iba kang gusto. O, kaninang umaga ulit. Sobrang galing talaga. Totoo, epektibo ang weight training. Bakit mahalaga ang weight training? Ano nga ulit tawag sa sakit na nawawala ang mga kalamnan? Sarcopenia. Ang sarcopenia. Oo, maaaring merong kung ano-anong mga sakit na hindi ko alam kung saan may nangyayari sa katawan na talagang nagkakagulo o nagkakaloko-loko. Sa tingin ko, karamihan ng kaso ng sarcopenia ay hindi ganito. Gawin na lang natin sa ibang paraan para hindi ito batikusin.
Kadalasan, ang kakulangan sa kalamnan ay dulot ng hindi paggamit ng mga ito. Oh, alam naman natin yan. Pero alam ba natin na hindi naman talaga ito isang sakit? Isa lang itong resulta ng pagsasanay. Oo, pero kapag ganyan ang simula mo, pwede mo ring sabihin na ang diabetes ay dahil sa pagkain, isang pagkakamali sa nutrisyon. Oo, tama. Pero itinuturing din itong isang sakit. Ibig sabihin, diagnosis ito. Para hindi ka malito sa mga technical terms dito. Naalala ko lang bigla ngayon, ang mga kalamnan na hindi na-eehersisyo at laging nakahiga lang ay unti-unting lumiit. At sa kasamaang palad, ang mga matatanda, sana ikaw ay mas matanda na at hindi mo ginagawa iyon, kundi alam mo na may dapat gawin. Oo, kapag nagsimula ka ulit gumalaw at ang paggalaw ay nagpapasimula ng paglago ng mga kalamnan, muling lalaki ang mga ito at higit sa lahat, hindi na sila mababawasan kundi lalo pang dadami. Sabi nila, sa mas matandang edad, hindi na raw posible iyon. Mali itong paniniwala. Pinagmamasdan ang populasyon at napapansing mas kaunti ang kalamnan ng matatanda. Doon, nagko-konklusyon sila na sa pagtanda, mas maraming nawawalang kalamnan. Nakalokohan naman. Sa pagtanda, nawawala lang ang kalamnan kapag hindi ito nagagamit o ginagalaw. At maaaring mawalan ka ng kaunti, pero mas kaunti lang kapag ginagamit mo sila. Kaya ako rin, hindi na pinakabata, pero patuloy kong pinapalakas ang kalamnan ko. At gagawin ko yun hanggat nandito pa ako sa mundong ito. Napapatawa ako ngayon kasi sinabi mo sa akin na hindi na kasya sa'yo ang mga polo mo. Ngayon ko lang naalala. Hindi dahil lumaki ang tiyan ko. Oh, Diyos ko. Oo. Oo, seryoso ako. Binago ko na schedule ng weight training ko. Pwede nating gawing extra podcast ito. Napansin ko, hindi na kasya sa akin ang magaganda kong polo at hindi dahil sa taba. Oo, ayos lang naman, may konti dito sa baba. Pero bukod doon, hindi ko na mahawakan. Subukan mong hawakan. Subukan mong hawakan. Roland, hindi ako makapaniwala. Hindi ayos lang ang lahat. Oh, Oo, kasi sabi ni Peter, hindi na kasya sa mga polo ko. Hindi ito tungkol sa pantalon, kundi sa mga polo. Oo, kasi lumalaki ang itaas ng katawan. kaya sa totoo lang, gusto lang niyang sabihin sa inyo na kahit anong edad mo, pwede mong palakasin ulit ang mga kalamnan mo at pwede ka pang magdagdag ng mas marami kaysa dati mong meron. Kung magpapatuloy ka lang. Pwede mo pa ring maabot yon. Halimbawa, 75 ka na ngayon at napapansin mong humina ka na talaga. At alam mo naman na noong 50 ka maganda pa ang mga kalamnan mo. Kaya mo ring ibalik yon sa edad na 75. Pakiusap, hindi ito isang 100% garantiya. Kailangan nating mag-ingat para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga sinasabi natin. Kung mag-e-ensayo ka, mababalik mo ang kondisyon ng kalamnan mo. Siguro 1% lang ang bawas kumpara dati, pero makakasiguro ka. Alam din natin yan base sa mga pag-aaral. Ang mga kalamnan ay may tinatawag na muscle memory. Ibig sabihin, napatunayan na ang mga taong madalas mag-ehersisyo at naging maselado hanggang 35 anyos ay mas madaling muling magpalaki ng kalamnan sa pagtanda kaysa sa iba. Logical naman, dahil kung nagawa na ito ng katawan, mas madali na niya itong ulitin. At saka, lahat ng mga proseso ay parang naka-set up na. Gusto ko lang din magsalita tungkol sa edad kasi nabanggit mo yung 75 taong gulang. Sa tingin ko, may mga tao rin na mas bata pa doon. Kasi totoo naman na sa bandang huli ng 40S at simula ng 50S nagsisimula ng mas bumaba ang mass ng kalamnan. Kaya nga kasi nagiging tamad na rin ang mga tao at lalo na sa ating mga babae. Kailangan ko talagang sabihin dahil sa sitwasyon ng menopause or perimenopause. Lahat ng nangyayari doon, hindi talaga siya ganun kadali. At imbes na umatras ka at wala ka nang gawin, yun mismo ang tamang panahon para magsimulang gumalaw. Kaya lahat talaga mas maganda kung magsisimula ka na bago pa man. Itong 7 hakbang, hindi pa. Hindi pa tayo tapos. Hindi, pero gusto kong sabihin yan sa mga babaeng ito. Heto ang 7 hakbang. Pero napakahalaga rin ng strength training sa panahong ito kasi may epekto rin ito sa iyong isipan at pagkatapos ay may epekto rin sa iyong katawan at tuloy-tuloy pa. Kaya gawin ninyo ito. At para sa inyong mga Ginoo na nakikinig pakiusap, wala kayong perimenopause mo sa ganung paraan pero pinag-uusapan pa rin na sa inyo rin medyo nagbabago ang mga hormones. Mga hormon ng kalamnan. Oo, maganda ring ideya yan.
Dapat din kayong gumawa ng isang bagay para maging masigla at maging kayo kung ano man ang gusto ninyong maging sa ngayon. O mas lalo pa kayong gumaling. Para pagdating nyo ng 50 o 75, malakas pa rin kayo dahil may mga tungkulin pang naghihintay sa inyo. Baka maging lolo't lola na kayo noon at may tungkulin kayong gagampanan. Pero parang tunog katapusan na, yan, pero hindi pa ito tapos. Parang isa itong uri ng pangwakas na pagtitipon? Hindi yun isang pagtitipon. Ang punto ay may mga tagapakinig din tayo dito na hindi lang 75 ang edad kundi mas bata rin. At kailangan din nilang gawin ang ganitong bagay para sa kanilang sarili. Oo, may maganda akong balita at ito ay ang weight training. Sa katunayan, isinama ninyo ang weight training sa ating mga ehersisyo. May weight training doon. Hindi lang tayo nag-i-stretch para mawala ang sakit. Pinapalakas din natin ang katawan. Pero sa isang natatanging paraan para sa mga di pa pamilyar sa ehersisyo. Ipapaliwanag ko agad, nag-i-stretch tayo. May mga parte rin sa bawat ehersisyo na habang nakastretch, pinipilit nating panatilihing masikip ang ini-stretch na kalamnan hanggat kaya. Kumbaga, parang gumagawa tayo ng maksimal na lakas na pagsasanay. At ang malaking benepisyo ng ganitong lakas na pagsasanay sa ating mga ehersisyo ay mas kaunti ang pag-ikli ng kalamnan na karaniwang nangyayari sa lakas na pagsasanay. Baka naranasan mo na rin ito, baka may karanasan ka na dito. Nasa gym ka, nagsimulang magbuhat at mag-angat ng mga weights, napansin mo, ay parang hindi na ako gaanong maliksi. Malinaw, kasi madalas ganoon ang training na paulit-ulit lang na kumikilos ang mga kalamnan. Tandaan, bawat pag-urong ng kalamnan ay may naiiwang alaala. At kapag ang mga natitirang pag-urong na ito ay patuloy na nadaragdagan, nang hindi na i-stretch o naigagalaw palabas, mas lalo pang dumarami ang mga problema. Sa ibang weight training, ginagawa mo lang ito ng basta-basta. Nag-ehersisyo ka gamit weights o makina. At napapansin mo, ay sumasakit na ang balikat ko. Parang lalong humihigpit. Baka nga sumakit pa ito. Ituloy mo lang pero isama ang mga ehersisyo natin doon. Kumusta? Ayos ba? Mag-ehersisyo ka para sa balikat gamit ang YouTube at sabay mo lang gagawin. Roland, may naalala lang ako bigla. Kasi yung sabay na strength training, hindi naman yun agad sa simula, di ba? Hindi. Dumaan yan sa 38 taong pag-unlad. Nakakatuwa lang yun para sa akin. Kailan natin ito sinimulang isama? Matagal ko na itong ginagawa, pero sa training natin, siguro mga 5 taon na natin itong ginagawa o baka 7 taon na. Sobrang importante talaga ito, lalo na kung interesado ka sa strength training. Kasi hindi pa ito makikita sa lahat ng video sa YouTube. Dahil ginamit ko lang ito nung bandang huli, kaya dapat talagang subukan nyo yung app namin. Kasi sa huli, lahat ng may nararamdamang sakit, gustong maging mas flexible, gustong mapanatili ang muscles, o baka gusto pang magdagdag. Yung gusto pang magdagdag ng kaunti. Kahit ano pa man, yung gusto talagang maging fit. Lalo pa, kailangan talagang subukan ng app namin. Subukan mo ito. Dahil halimbawa, tuwing umaga ay may 8 minutong ehersisyo kami. Sobrang epektibo nito. Ang daming nangyayari sa maikling oras na yon. Gumagawa kami ng bagong training tuwing linggo at palaging may bago, 365 araw sa isang taon. Lagi kong nire-record at pinapatugtog ang mga bago. Walang lumang kanta, kaya tuloy-tuloy ang pag-unlad. Subukan mo, may trial period din. At kung gusto mong maging mas fit ang mga kalamnan mo sa buong katawan, mula ulo hanggang paa, dapat mo talagang pagsamahin yan sa mga ginagawa mo na. Kaya pagkatapos ng lahat ng narinig mo, wala ka ng dahilan. Wala na akong oras para dyan. Kasi yan talaga ang pinakakaraniwang reaksyon kapag may nakakarinig ng ganyan. Dito tayo bumabalik sa simula. Mahalaga ang 7 hakbang sa isang araw. 7. 7,000 hakbang. Ay, naku. Nagsalita na ang doktor. Oh, sabi ng doktor, mahalaga talaga ang 7,000 hakbang araw-araw. At sasabihin nila na wala kayong oras. Mali talaga ang ganoong reaksyon. Kasi kapag hinati mo ang lahat ng 7,000 hakbang na ito sa iba't ibang bahagi na nabanggit natin ngayon, hindi ko rin alam. Halimbawa, ano ang itsura ng weight training? Paano ba binibilang yon bilang hakbang? Kasama ba yon? Siguradong kasama iyon. Kasama rin kasi iyon. Hindi pa ito nasisiyasat at sa ngayon, intuition lang ang basihan natin. Oh, malinaw na ganito iyon na ang paglalakad ay gamit ang buong katawan, lalo na ang binti at hip flexor.
Kasama ang galaw ng braso, mas umaagos ang dugo, tumataas ang presyon at nadadaluyan ang utak. Oo, laging kasama ang lahat sa bawat ehersisyo. Pero ayon sa mga nabanggit na bahagi, nagkakaiba lang ang bigat. Pero sa tingin ko, kung gagawin ninyo ito, kung makakamit ninyo ang 7,000 hakbang, kung doon sa bahagi ng katawan na may bara. Ang ating stretching exercises ay 8 minuto mula Lunes hanggang Sabado at 30 minuto tuwing Linggo, kasama ang strength training. Ako, sa tingin ko, ito ay isang halaga. Pwede ko bang sabihin? Sa tingin ko, ito ay halaga ng mga 20,000 hakbang pagdating sa epekto sa katawan. Pero hindi ito isang siyentipikong pahayag. Oo, siguro medyo naging nakakaaliw din ako ngayon. Iyan ang paniniwala ko. Tungkol sa mga ehersisyong ito, ginagawa ko lahat ng ehersisyo. Tumatakbo, nagbubuhat, hill training, at tuwing Miyerkules, 150 burpees. Maraming sumusubaybay sa akin. Kailangan mo lang talagang ilabas yon, di ba? Kailangan ko bang magsimula ulit ng kaunti? Grabe. Hindi. Kasi sabi ng fitness trainer ko na si Christoph, sa 100 tao, 2 lang ang gumagawa niyan. Minsan wala pa. Sa edad mo. Sa edad ko, oo, syempre sa edad ko. Aha, mahalaga rin na isama yan. Oo, yung 25 anyos na bata hindi rin ginagawa, pero kaya naman nila. Oo, gusto ko lang banggitin tungkol sa oras kasi maraming nagsasabi na wala silang oras. Pero masasabi ko lang sa inyo na kapag ginawa ninyo lahat ng mga sinabi namin ngayon, kahit papaano o kahit paano ninyo gustuhin, makakakuha kayo ng napakaraming oras sa buhay at higit sa lahat, mas gaganda ang kalidad ng buhay ninyo. Para sa akin, yung argumentong wala akong oras para dyan, ay wala talaga akong pakialam. Isang napakagandang paalala mula kay Petra. Dahil gusto naming paikliin pa ito ngayon, kasi bahagi talaga ito ng ehersisyo. At ito ay tinatawag nating energy saving program na na-develop natin sa loob ng milyong-milyong taon. Kung titingnan sa pananaw ng evolutionary biology na siyang naitatag sa atin. Hinahadlangan tayo nito kung hindi ito para sa ating kaligtasan. Ngayon, meron na tayong refrigerator at kotse. At lahat ng iyan, kaya nating mabuhay kahit hindi tayo gumagalaw. Hindi talaga ito bahagi ng evolusyon. At dahil dyan, lahat tayo ay may tinatawag na tamad sa loob. Wala akong kilalang tao na walang ganitong katamaran sa loob. Sabihin mong meron ka rin nito. Siyempre, oo. Kasi minsan parang lumalabas na parang nakalimutan naming itanim din sa'yo. Yung ganitong ugali. Ang paksa ko ay buti na lang Diyos ko. Nagpa-practice ako ng martial arts mula nung 9 na taong gulang ako at nakasanayan ko ng mag-ensayo araw-araw. Isa lang itong nakasanayan. Nabuo ko na ang sarili kong routine. At sa paglipas ng mga dekada, lagi kong inaangkop ang mga routine ko sa kung anuman ang ginagawa ko sa kasalukuyan. At nang nagsimula ito, 38 taon na ang nakalipas sa therapy ng pananakit, sinimulan ko ring iakma ang routine ko para doon. Nasa huli, ang ibig lang sabihin ay, sige, bukod sa pagtakbo, pagbibisikleta, pag-rowing, malalaking training, pagiging head coach, at weight training, dinadagdagan ko pa ng ehersisyo. Sa huli, madali lang, kunin mo lang ang para sa'yo. Kaya kung wala ka pang nagagawa, baka ikaw yon. O kung ikaw naman ang nag-iisip na, ay naku, kailangan ko palang gawin yan. Kailangan ko palang maglakad ng 7,000 hakbang, kaya kumuha ka ng step counter. Muling nagprotesta si Peter. Wala akong pakialam. Kumuha ka ng step counter at alamin ang totoong sitwasyon, Peter. Sabi nga ng kaibigan natin, mga numero, huwag basta hulaan. Tama siya doon. Oo, mas galing ako sa praktikal. Baka hindi ako makatulog ng 3 linggo, kakaisip na 5,000 lang ang hakbang ko, pero 7,000 at 500 pala. Oo, sino ba ang nakakaalam? Alamin muna ang kasalukuyang kalagayan at obserbahan ng 2 hanggang 3 araw kung ilan ang hakbang mo. May lalabas na resulta dyan. At pagkatapos, baka lumabas dyan ay 4,000 at malalaman mo na, hindi naman pala ako ganun kasama. Kasi kahit sa 4,000 pa lang, sabi nga nila, may epekto na iyon na positibo sa kalusugan at doon mo malalaman na kulang pa ako ng 3,000. Oo. At pagkatapos, pupunta ka sa ChatGPT o sa Google o kung saan man at titingnan mo yung galaw na gusto mong gawin. Kaya dito, kahit dahan-dahan, mabilis, sobrang bilis kang maglakad o nagjo-jogging, ayos lang. Kailan ako magkakaroon ng epekto mula sa mga humigit kumulang 7,000 na hakbang. At pagkatapos, gawin mo lang yon. At yon muna ang magiging minimum. Diyan ako magsisimula. At pagkatapos, meron pa. Iyan ang lumitaw sa nakaraang mga dekada.
Isang napakasimpleng paraan na nagpapabago ng isipan. Tinawag namin itong Schleifenroutine, ang pagbuo ng isang Schleifenroutine. Paano ito ginagawa? Halimbawa, magdesisyon kang maglakad ng mabilis ng 20 minuto araw-araw. Sa ganitong paraan, nasa tamang antas ka na. Hindi mo pwedeng sabihing bawasan pa, pwede mo ring ulitin. Pero masasabi ko talaga na magtakda ka ng layunin na gawin ang 20 minutong ito o maghahanap ka ng iba pang gawain na mas maikli pa. Sa pamamagitan ng mas mabilis na pagtakbo o gawing mas mabilis ang mga hakbang mo, baka kailanganin mo na lang ng 10 minuto, 12 minuto o kung ano paman. Ganon. At kapag nagawa mo yan sa loob ng 1 linggo, pwede mo nang gawin. Ang pinag-uusapan natin dito ay 1 linggo na may 6 na araw. Oo, palagi naming sinasabi o sinasabi ko rin palagi na 1 araw ay pahinga. At medyo ganun ako. Linggo ang araw ng pahinga kaya sinusubukan kong magpahinga. Pero mula Lunes hanggang Sabado, tinatapos mo ang mga gawain. Isulat mo yan, kumuha ka ng kalendaryo kung saan mo isusulat. Check mo ang 3,000 hakbang nakakamotivate yan. Maraming ganitong simpleng diskarte. Ikwento mo rin, sabihin mo sa iyong asawa, sa iyong partner, sa mga kaibigan mo. Kahit saan, sa sports, sa opisina, ikwento mo lang. Ngayon, nagdadagdag ako ng 3,000 hakbang araw-araw sa dati ko nang ginagawa. Kaya, may sariling pangako ka sa iba. Dapat mahiya ka kung may magtanong pagkatapos ng 3 linggo, ginagawa mo pa ba ang mga hakbang mo? At dahil gusto mong iwasan yon, parang maliit na tulak yon para gawin mo talaga. At sa susunod na linggo, dapat talagang mag-ehersisyo ka ng balikat dahil naipit ito. 2 minutong ehersisyo lang sa amin. Kaya mo bang magdagdag ng 2 minutong ehersisyo sa balikat? At pagkatapos, titingnan mo kung kaya mo pa sa 2 linggo. Itong 12 minutong takbo mo at 2 minutong balikat na ehersisyo. Ano ba ang gusto kong ipunto? Sa tuwing magagawa mo ito, sa susunod na linggo, pwede kang magdagdag pa. Kung di mo kaya, manatili ka sa antas mo ngayon. At kung paulit-ulit mo nang hindi nagagawa at nararamdaman mong wala ka ng pag-asa, kailangan mo lang bawasan ito ng kaunti. Sabihin mo sa sarili, okay, kulang pa ako ng 3,000 hakbang para sa 7,000, pero imbes na 3,000 agad, 1,500 muna ang idadagdag ko. Ayon kay Adam Riese, aabutin iyon ng 6 na minuto, hindi 12. Sa tingin ko, malinaw ang prinsipyo. Maliwanag ba o napakomplikado ko ang paliwanag? Ngayon, hindi. Sa tingin ko, naman. Pero si Roland yan, kung tutuusin, hindi talaga ako yan. Hindi ako ganong tao. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung paano ginagawa. Ginagawa ko yon ayon sa nararamdaman ko. Pasensya na, ang tawa ko ay may pagmamahal kasi mahal ko ang asawa ko. Pero hindi naman yun ang tunog ng sinabi mo. Oo, totoo naman. Hindi, pero payo ko, huwag ninyong gawin dahil lang sa pakiramdam. Naalala ko tuloy na marami, hindi naman marami, pero may mga tao na nagsasabi ng ganun. Sabi nila, sundin mo lang ang pakiramdam mo. Oo, tapos kakainin ko yung pizza at yung sorbetes. Hintayin mo lang akong matapos. Tapos kakainin ko yung pizza at yung sorbetes, yung sorbetes, yung sorbetes at yung pizza. Oo, kasi akala ko tama ginagawa ko, pero mali pala. Kaya hindi ko nagagamitin ang pakiramdam ko sa ganun. Kasi ano ba ang sinasabi ng pakiramdam? Petra, manatili ka lang dyan. Umuulan sa labas. Hindi ang pakiramdam, sabi ni Petra. Hoy, hindi pwede yan. Iyan ang gusto mo, hindi nararamdaman mo. Oo, sige na Diyos ko, pero kahit na kailangan talaga natin, pero kailangan talaga natin. Hoy! Hindi, magugulo lang. Kasi kung marinig nila sa'yo na, gawin mo lang ang gusto mo. Eh hindi ko naman gusto yon at di ko gagawin. Hindi yan gagana. Kaya, kailangan mo ng plano at iyon ang, minsan meron ako niyan. Kailangan din ng determinasyon. Tungkol sa plano, meron ako. Sa ilang buwan, may plano ako, pero hindi talaga ako ganong klaseng tao na mahilig magplano. Tao para sa buong taon, hindi talaga ako ganon at ayos lang yon. Kasi, alam mo na, may mga araw talagang hindi natutuloy ang mga plano kahit dapat may gawin ka pero wala kang nagagawa. Oh, hindi ko naman talaga alam yon. Kaya kahit sino pwedeng gawin ang gusto nila. Ang rutina na ito ng paulit-ulit ay siguradong maganda para sa mga taong mahilig mag-checklist at tuloy-tuloy. Hindi para sa lahat ang routine, lalo na sa hindi kaya nang wala ito. Kasi may mga tao rin naman na nagsasabi na gagawa sila ng plano at ginagawa naman talaga nila. Kasama ako doon. Oo, pero hindi dahil magaling ako, kundi dahil matagal ko nang pinagpraktisan gumawa ng plano.
Pagkatapos, ang determinasyon ay nagsisilbing instrumento na nagsasabing, sige, gawin ang plano. Pero kahit ako, syempre, kapag napansin kong kaya naman, hindi ako pupunta sa paulit-ulit na routine. At ang paulit-ulit na routine ay para sa bawat tao. Hindi lang ito para sa mahilig sa numero, kundi para rin sa nakakakilala sa sarili. Tuwing katapusan ng taon, nagtatakda ako ng bagong layunin para sa bagong taon. At gusto ko rin kumain ng mas maayos. Bla bla bla. Alam na niya lahat yan. Oo, tapos hindi mo na ginagawa. Pero may kasamang tiyak na layunin. At sinabi namin, panatilihing maliit ang layunin. Tapos hintayin hanggang mapatunayan ng maliit na layunin ang sarili nito sa loob ng 1 linggo o kahit 2 linggo, kung paano man. Dahan-dahan lang magdagdag. Petra, alam mo rin yan base sa nararamdaman mo. Matagal na nating tinutulungan ang mga pasyente para malinawan sila at magawa nila ng tama ang ehersisyo. At nagsimula lang talaga tayo ng huli na sabihing konti lang ang gawin mo. Umaabot pa sa punto na sinasabi ko, kung hindi mo kaya, yung ehersisyo na 2 minuto lang, parang biro lang. Kung ganon. Gawin mo lang yung posisyon, pumasok ka, manatili ng 10 segundo, tapos lumabas ulit. Gawin mo yan ng 1 linggo, bawal lumampas ng 10 segundo. Marami na ring nagsabing kalokohan, pero gumagana talaga. Sa 2 linggo, naisip ko, ano tong kalokohan? 10 minuto o segundo lang papasok. Gusto kong gawin ang buong ehersisyo. At ito ang tinutukoy ko kanina sa pagbabago ng pag-iisip. Pero gagawin pa natin ng mas hardcore para malinaw na ito ay para sa lahat. Sa sandaling iyon, wala rin yon. Hindi ko magawa na ilatag ang banig at humiga doon. 10 segundo. Ilalatag ko lang ang banig tapos agad ko rin itong itatabi. Pagkalipas ng 1 linggo, naisip ko, nailatag ko na ang banig, hihiga na lang din ako ng 10 segundo. At kung hindi ko pa rin magawa ang paglalatag ng banig, pinapanood ko na lang ang ehersisyo sa app o sa YouTube ng mga 20 segundo. Kaya pala gustong-gusto ng mga tao manood ng football o ano. Oo, Hindi ko ikukumpara kasi hindi naman lahat ng nanonood ng football ay naglalaro rin nito. Iilan lang ang gumagawa nun. Hindi, pero tingnan mo ang exercise. May ginagawa dyan na laging ginagawa ng mga profesional na atleta, skier, football player, at iba pa. Iniisip nila sa kanilang isipan ang pisikal na aktibidad. Nagkakaroon na ng mga synapse na nagkokoordina sa utak para sa galaw na iyon, kaya mas nagiging madali ang paggalaw. At hindi mo muna kailangang igalaw ang iyong puwet, na siyang pinakamahirap para sa karamihan. Napagtanto ko, dapat siguro tayong gumawa ng bagong podcast. Ginawa na natin yan dati tungkol sa pagbuo ng mga routine. Marami tayong pwedeng ikwento tungkol doon. hindi ko na maalala. Pero sa tingin ko, ganun na nga, para mailagay ang gene sa buhay, tama lang ang dosage. Kung interesado pa, pwede kaming magbigay ng patalastas tungkol sa aming bagong librong Langigut Leben. Sinulat namin at meron din kami ng librong ito. Kaya naman, gumamit kami ng magagandang pag-aaral para maisama at maisakatuparan ang mga routine na ito sa huli. Lahat ng ito ay may siyentipikong basehan. Kaya subukan nyo na lang talaga ito. Dahil naiisip ko na para sa ilan sa inyo na paulit-ulit nang nagsabing gusto nila pero hindi nagtagumpay, posible talaga ito. May posibilidad na maisakatuparan nyo na talaga ito. Oh, sige. Tapos na tayo. Tapos na ba tayo para sa araw na ito? Oo, sa tingin ko rin. Sige, mahalaga na magawa mo ang 7,000 hakbang mo. Oo, kahit paano. Basta gawin mo na lang. Pakiusap. Matuwa ka sa ginagawa mo at alamin kung gaano ito kabuti para sa'yo. At kung nagustuhan mo ito ngayon sa Spotify at Apple, alam ko na yun ngayon, ano yun? Pakiiwan ng magandang rating. Isang rating, maganda yon. Ciao, paalam.